Si Terry Richmond, na isang dating Marine, ay nagbibisikleta sa maliit na bayan ng Shelby na nakikinig ng musika sa kanyang earphone. Hindi niya narinig ang kotse ng pulis sa likod niya, na biglang bumangga sa kanya mula sa kanyang bisikleta. Tinutukan siya ng baril ng pulis na si Evan Marston, na sinasabing si Terry ay tumatakas mula sa kanya. Ang isa pang pulis na nagngangalang Steve Lan ay lumabas at itinutok ang kanyang baril kay Terry habang pinupusasan siya ni Evan. Pinagbantaan si Terry ng sadistang si Terry na babarilin ng taser kapag patuloy siyang nakipagtalo, pagkatapos ay pinagbintangan niya si Terry na ang bike niya ay iniulat na ninakaw. Sinubukan ni Terry na ipaliwanag na nakasuot siya ng earphone at hindi niya sila narinig, ngunit hindi siya pinansin ng mga pulis. Si Evan ay nagsimulang kapkapan si Terry habang si Steve ay tinitingnan ng kanyang impormasyon ngunit walang nakalap. Bumalik siya at nakita ang Marine tattoo ni Terry na nagpapakita na siya ay isang dating Marine. Pagkatapos ay binuksan ni Evan ang bag ni Terry at nahanap ang isang plastic bag na naglalaman ng pera na gagamitin bilang piyansa sa kanyang pinsan. Inilagay ni Evan si Terry sa loob ng kanyang cruiser, pagkatapos ay sinimulan niyang kunin ang pera na may kabuuang $36,000 mula sa bag. Ipinaliwanag ni Terry ang tungkol sa piyansa at planong bumili ng truck upang magsimula ng isang legit na negosyo. Plano ni Evan na bigyan si Terry ng tiket sa trapiko ngunit tumanggi siyang ibalik ang pera dahil sinasabi niyang ito ay mula sa droga. Sinubukan ni Terry na magprotesta, ngunit ang mga pulis ay nagbanta na arestuhin siya sa mga huwad na kaso ng laundering at itatapon siya sa bilangguan kung susubukan niyang labanan ang kasong ito sa korte. Sa kabila nito, nanatiling mahinahon si Terry at kinuha ang kanyang tiket sa trapiko. Mabilis na umalis ang mga pulis sa lugar. Si Terry ay pumunta sa bayan at nagtungo sa bulwagan ng bayan at nakipagpulong sa clerk ng korte na nagpapaliwanag ng sitwasyon sa mga pulis. Ang clerk ay walang pakialam sa sitwasyon at idinagdag na ang mga bilanggo ay inilipat sa isang bilangguan ng estado habang ang mga kulungan ay inaayos. Umalis ang clerk at nakilala ni Terry ang isa pang empleyado, si Summer, na nagpapakita ng interes sa sitwasyon ni Terry. Ipinaliwanag niya na kinuha ng mga pulis ang kanyang pera sa ilalim ng parehong batas na lumalaban sa mga drug cartel at ang tanging kailangan ng mga pulis ay isang hinala upang agawin ang anumang mga ari-arian. Ang masama pa nito, kapag ang kaso ay napunta sa korte, ang $36,000 ay ituturing bilang isang asset at hindi ito makukuha ni Terry. Nabigo si Terry nang marinig ito, ngunit may alam si Summer na isang paraan para matulungan siyang mabawi ang pera. Pumasok ang isang pulis, kaya umalis ang dalawa dahil ang tiwaling hepe ng pulisya ay may mga tainga at mata sa lahat ng dako. Ipinaliwanag ni Terry na ang kanyang pinsan ay isang impormante na pumatay ng isang gang at kung siya ay nalipat sa bilangguan ng estado, siya ay siguradong mamamatay. Ang paglipat ay magaganap ngayong Huwebes at hinimok siya ni Summer na subukan at kunin ang pera bago iyon habang inihahanda niya ang mga form. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Terry sa isang dating kasosyo sa negosyo, si Dr. Lou, na nakiusap na uutang ng 10 grand sa Lunes para mapiyansahan niya ang kanyang kapatid. Maikli lang ang oras, ngunit pumayag si Lou na tulungan siya. Dahil ayaw umalis ng bayan, nagkampo si Terry sa kagubatan, nanguhuli ng isda bilang kanyang pagkain. Kinuha niya ang lokasyon ng istasyon ng pulisya na nagpaplanong bisitahin sila sa umaga. Pumunta siya sa istasyon at nakipag-usap sa isang babaeng pulis, si Jessica, upang iulat ang kinuhang pera. Ngunit nang marinig niya na ang sospek ay isang pulis, siya ay kinabahan at lumayo. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Steve si Terry. Binalaan siya na umalis kundi ay aarestuhin dahil sa paghahain ng maling ulat sa pulisya. Tumanggi si Terry na sumuko kay Steve, ngunit bago pa lumala ang tensyon, namagitan na si Police Chief Sandy. Kinampihan niya ang kanyang opisyal, binalaan si Terry na ihinto ang panggigipit sa kanyang mga opisyal. Nalaman niyang ni-record ni Terry ang kanilang pag-uusap at inutusan siyang umalis sa istasyon. Nang makita ang kanyang posisyon, sinubukan ni Terry na makipag-deal sa mga opisyal, humingi siya ng 10 grand para mapiyansahan niya ang kanyang pinsan at kakalimutan niya ang natitira. Pinaalis ni Sandy si Jessica sa silid, pagkatapos ay sumang-ayon sa kasunduan ni Terry sa sandaling pumirma siya sa isang form ng forfeiture at tatapusin nila ang deal sa Lunes. Bumalik si Terry sa kanyang kampo sa Kakahuyan na sumuko sa kanyang mga pangarap na bilhin ang kanyang truck. Pagdating ng Lunes, dumating si Terry sa istasyon ngunit nalaman mula kay Sandy na nakaalis na ang transport bus. Umalis si Terry nang walang sabi-sabi, puno ng galit at sinusubukang abutin ang transport bus. Naabutan niya ang bus sa highway at nakita niya ang kanyang pinsan na si Mike na nagbabala sa kanya na manatiling low profile dahil alam ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan sa bilangguan.
Nagawa ng dalawa na maghawak kamay at ipinangako ni Mike na ilalabas siya. Nakipag-ugnayan siya kay Lo ngunit nalaman niyang hindi na niya matutupad ang kanilang kasunduan dahil ni-raid ng mga pulis ang kanyang negosyo matapos siyang banggitin ni Terry sa kanyang pahayag. Bumalik siya para kausapin si Summer na nagpahayag na nagsimula siyang tumingin sa mga bagay-bagay ngunit nagkaroon ng seryosong resulta at nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanyang trabaho. Tumanggi siyang tumulong pa at hiniling na umalis siya. Lumabas si Terry sa gusali, ngunit nagmamadaling lumabas si Summer para kausapin siya. Sinabi niya sa kanya na natuklasan niya ang isang sabuatan upang dayin ang mga nasasakdal na may maliliit na kasalanan sa pamamagitan ng pagkulong sa kanila ng mas matagal kaysa karaniwan. Gumawa siya ng mga printout na ibibigay kay Terry ngunit hindi na siya matutulungan pa. Upang mailabas si Mike, ang tanging pag-asa niya ay makabuo ng pera at ipinangako ni Summer na ihahanda ang mga dokumento. Ang mga pulis ay gumawa ng isang background check kay Terry at inilista ang lahat ng kanyang mga kredensyal, kabilang ang kanyang instructor certification sa MCMAP na sa palagay nila ay orihinal na isang lisensya sa navigation. Bago makita ni Jessica kung ano ang ibig sabihin ng MCMAP, huminto si Terry sa istasyon. Lumabas si Sandy para kausapin si Terry na ibinunyag na sinadya niya itong linlangin dahil hindi espesyal si Terry para gumawa ng anumang deal. Muli niyang pinagbantaan si Terry na ikukulong, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagulat si Terry. Lumapit siya kay Sandy, inaalala ang kanyang mga araw sa dagat kung saan marami siyang natutunan ng mga acronym, kabilang ang bilis, pagpaplano, alternatibo, contingency, at emergency. Ang kanyang planong piyansahan ng kanyang pinsan ay naudlot, at ang kanyang alternatibong plano ay hindi pinarangalan ni Sandy. Ang kanyang contingency ay ang tulong ni Lou, na pinigilan din ni Sandy, at ngayon, si Terry ay nagbanta na pupunta sa emergency, habang nalaman ni Jessica ang kahulugan ng MCMAP. Si Terry ay isang kilalang Marine Corps martial arts instructor. Sinubukan ni Steve na balaan si Sandy, ngunit mabilis siyang dinisarmahan ni Terry. Sa isang mahusay na kalkuladong hakbang, madaling dinisarmahan ni Terry sina Steve at Sandy, habang nakatutok kay Sandy ang baril at tumungo sa istasyon. Alam ni Terry na nagtatago si Jessica at tinawag siya. Inutusan siyang posasan ng dalawang pulis. Hiniling niya kay Jessica na hanapin ang kanyang pera sa silid ng ebidensya, ngunit pinarangalan pa rin ang deal at kumuha lamang ng 10 grand. Pagkatapos ay inutusan niya si Jessica palabas ng istasyon sa ilalim ng maliwanag na pag-aresto upang maiwasan ang pagdududa ng mga nasa labas. Hiniling niya kay Jessica na ihatid siya sa isang abandonadong kalsada. Dahil alam niyang hinahanap siya ng mga pulis, nagmamadaling pumunta si Terry sa courthouse para makapagpiyansa. Ito ay isang tensyonado na sandali habang ang pera ay binibilang at ang mga dokumento ay pinipirmahan ng judge, at ang bono ay naipost bago binaha ng mga opisyal ang courthouse at hinuli si Terry. Si Terry ay hindi inilagay sa kulungan ngunit lihim na dinala ni Steve at Sandy sa isang maputik na kalsada. Habang nasa loob ng istasyon, napansin ni Terry ang malaking halaga ng nasamsam na pera at armas, at ipinaliwanag ni Sandy na ginamit nila ang nasamsam na pera upang pandohan ang kanilang sariling sweldo. Si Sandy ay mas nag-aalala tungkol sa pagbunyag ni Terry sa kanyang buong operasyon at nais na makipag-deal sa kanya. Ibinaban niya si Terry sa isang medical center kung saan ililipad ang kanyang pinsan dahil sinalakay siya sa bilangguan. Ibinalik nila ang pera ni Terry sa kanya at binayaran ng buo ang kanyang truck na gusto siyang lumayo kundi ay tutuluyan siyang ikulong. Tinanggap ni Terry ang kasunduan ng may pag-asang magiging okay si Mike, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang pumanaw na si Mike. Inalis niya ang kanyang gamit sa kampang sa kagubatan at pinasakay siya ni Summer. Sinusundan sila ng isang kotse ng pulis, ngunit sinabihan siya ni Terry na huwag mabahala. Ipinakita niya sa kanya ang mga file ng iba pang mga bilanggo na dinaya ng mga pulis, ngunit tumanggi si Terry na tulungan siya dahil ang kaligtasan lamang ni Mike ang pakay niya. Sinundan sila ng kotse ng pulis sa mga countryside, pagkatapos ay iniiwan sila. Ibinaba ni Summer si Terry sa gas station at nag-iwan ito ng numero sa kanya na sinasabi sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya para sa higit pang impormasyon sa mga kaso. Napagpasyahan niyang tulungan siya dahil nagsikap din itong tulungan siya. Pagkatapos ay pumunta si Terry para kunin ang truck. Nang gabing iyon, nagising si Summer dahil sa mga anino na gumagalaw sa kanyang tahanan. Pumunta siya sa banyo at nakakita ng nakabukas na siring at napagtanto na siya ay tinurukan. Nagsimulang makaramdam si Summer ng mainit at halos hindi na niya magawang tawagan si Terry para sa tulong. Nagmamadaling pumunta si Terry sa bahay kung saan nakita niya si Summer na halos walang malay sa paliguan. Naturukan pala si Summer ng droga at ngayon ay nangangamba na gagamitin ito laban sa kanya at mawawalan siya ng kustodiya sa kanyang anak.
Sinabi niya kay Terry ang tungkol sa kanyang diborsyo at kung paano siya nawalan ng pamilya dahil sa isang insidente na tinawag siyang isang kriminal. Plano niyang manahimik tungkol sa pag-atake upang maprotektahan ang kanyang pinaghirapan at magpakita sa trabaho na parang walang nangyari. Hinimok niya si Terry na umalis sa bayan at pighatiin ang kanyang pinsan na tinitiyak na magiging okay siya. Kinabukasan, nagpaalam ang dalawa at plano ni Terry na umalis sa bayan. Si Summer ay pumasok sa trabaho at agad na ipinatawag upang makita ang judge dahil siya ay nabalitaan tungkol sa kanyang paggamit ng droga. Pagkatapos ay inutusan siyang kumpletuhin ang isang drug test sa lugar at siya ay nawalan ng pag-asa sa banyo. Alam na ang kanyang buhay ay tapos na. Nagmaneho si Terry sa isang maputik na kalsada nang madaanan niya ang isang kotse ng pulis na nagsimulang sumunod sa kanya. Si Steve ay sumenya sa kanya na huminto. Nang gawin niya ito, dalawa pang pulis ang humarang sa kalsada at napagtanto ni Terry na may mangyayaring masama. Lumapit ang pulis na may hawak na baril. Nagtataka si Terry kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang mga ilaw, ngunit ayaw ni Steve na mag-record ang dashcam. Bigla siyang naghagis ng baril sa truck ni Terry at nagpaputok, natamaan siya, ngunit nagawa ni Terry na barilin siya ng taser bago tumakas sa kakahuyan sa ilalim ng mga putok ng baril. Hininto ni Terry ang kotse sa ilalim ng tulay at nakipag-ugnayan kay Summer na nagsabi sa kanya tungkol sa pagbisita niya mula sa mga pulis na nagbabala sa kanya na umalis sa bayan. Pagkatapos ay binigyan siya ni Terry ng mga tagubilin kung paano makakarating kay Lou at doon sila magkikita. Pagdating niya, naroon na si Terry na nagpapagamot para sa kanyang tama ng bala dahil si Lou ay isang dating Korean Army medic. Pagkatapos ay pinagplanuhan ng dalawa ang kanilang susunod na hakbang. Naiintindihan nila na hinahabol sila ng mga pulis dahil sa natuklasan ni Summer, ngunit plano ni Terry na huminto sa pagtakbo at ibigay sa mga pulis ang nararapat sa kanila. Nang gabing iyon, nakipagkita sina Summer at Terry sa isang kaibigan ni Summer na nagngangalang Elliot na natatakot na ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa katiwalian. Sa code, ipinahiwatig niya sa dalawa ang tungkol sa isang malaking settlement case na nangyari kamakailan sa bayan na nauugnay sa kamakailang katiwalian at alam ng judge ng bayan ang lahat ng tungkol dito. Pumasok sina Terry at Summer sa tirahan ng judge ng gabing iyon at agad siyang nagpasyang magsalita tungkol sa kanyang takot sa kanyang buhay. Nagkaroon ng kaso ng illegal search ang pulisya na humantong sa maling pagpatay kung saan personal na pinangalanan si Sandy at muntik nang mabangkarote ang bayan dahil sa pag-areglo. Pagkatapos nito, sinimulan ng mga pulis na DA ng anumang mga kaso na maaaring magdemanda sa kanila at pinapatungan ang mga kaso ng may maliliit na kaso kung saan ang halaga ng piyansa ay hindi tinututulan ng isang pampublikong tagapagtanggol. Ang pera mula sa operasyong ito ay dumadaloy sa bayan at ang lahat ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Napagpasyahan ni Summer na ang mga nakaimbak na dashcam na nasa courthouse ay sapat na upang isara ang tiwaling departamento at iniisip ni Terry kung ano ang eksaktong nangyari sa kaso ni Mike. Humingi si Summer ng impormasyon kung paano makakuha ng access sa footage ngunit napagtanto niyang sadyang nag-overdose ang judge sa kanyang mga tableta matapos siyang maalerto ni Elliot sa kanilang pagdating. Nagmamasid sila sa malayo habang dumarating ang mga medics para kunin ang judge. Plano nilang pumasok sa basement ng courthouse para nakawin ang mga drive. Pumasok sila sa courthouse sa pamamagitan ng bulok na bintana ng basement at naglakad sa mga tunnel nang makakita sila ng bakas ng gas sa lupa. Bigla itong sinindihan, ngunit pinigilan ni Summer ang apoy gamit ang isang bote ng tubig. Nalaman nila na sinusubukan ng mga pulis na sunugin ang courthouse, kaya dali-dali nilang hinanap ang imbakan ng mga SD card at muling sinindihan ng apoy upang hindi magdulot ng hinala. Hindi pa pwedeng umalis si Summer at nakakita ng pagkakataon para ayusin ang kanyang buhay. Habang si Terry ay lumabas sa courthouse at pumunta upang dalhin ang kotse sa paligid, si Summer ay pumasok sa laboratorio ng courthouse at sinubukang sirain ang kanyang urine sample, ngunit siya ay natagpuan ni Steve. Hinihintay siya ni Terry nang makita niyang pinipilit ng mga pulis si Summer na sumakay sa isang kotse at mabilis na umalis. Sinundan ni Terry ang sasakyan pabalik sa istasyon ng pulisya at nakita silang umalis muli, na iniwan ng isang pulis na nakaupo sa kanyang sasakyan. Binangga ni Terry ang kotse at kinaladkad ang nahihirapang pulis palabas na halos mabulunan sa kanyang kamatayan. Pinusasan siya ni Terry at hiniling na malaman kung saan dinadala ng mga lalaki si Summer. Itinanggi ng lalaki ang anumang bagay at nakiusap kay Terry na buhayin siya dahil hindi siya katulad ng iba. Inutusan niyang tawagan si Sandy sa radyo. Pagkatapos ay sinabi kay Sandy na nasa kanya ang mga SD card at nagplano ang dalawa na magkaroon ng palitan, ang mga SD card para sa buhay ni Summer. Kinaumagahan, si Steve ay nasa exchange point kasama ang kanyang team na naghihintay para tambangan si Terry. Samantala,
Habang nakaupo si Terry sa kanyang sasakyan, tinawagan niya si Sandy, na nasa istasyon pa rin kasama si Jessica. Ipinaalala niya kay Sandy ang kanilang usapan tungkol sa paglala ng sitwasyon na sinasabi sa kanya na lampas na sila sa puntong iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Evan sa isang kotse na nakaparada sa isang tulay at tinawag ito. Maingat niyang nilapitan ang sasakyan habang nakabunot ang kanyang baril, ngunit ito pala ang bihag na pulis. Nasa police station pala si Terry na sinisira ang isang bahagi ng pader. Tumawag si Sandy ng backup bago nilabas ang kanyang baril at tumingin, ngunit tinambangan siya ni Terry at binaril siya ng mga beanbag rounds. Sinubukan ni Jessica na arestuhin siya, ngunit dinisarmahan siya ni Terry. Alam niyang siya ang tumulong kay Summer at hinimok siyang gawin ang tama para kay Summer at ibigay sa kanya ang mga SD card. Nagbanta si Terry na susunugin ang lahat ng pera ng istasyon maliban kung mayroon siyang patunay na ligtas si Summer. Sa sandaling iyon, huminto ang mga pulis at pinalibutan ang istasyon, at sa sandaling iyon, itinutok ni Jessica ang kanyang baril kay Terry. Pinalakad niya ito sa labas na nakatutok ang baril at ibinigay ang mga SD card kay Steve, na siyang sumisira sa mga ito. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Terry ang walang malay na si Summer, na tinurukan niya ng mas maraming droga at malapit ng ma-overdose. Itinutok ni Steve ang kanyang baril kay Terry para patayin siya, ngunit hindi sang-ayon si Evan sa kanyang plano. Nagsimulang magtalo ang dalawa, na kung saan ay nauwi sa isang standoff. Biglang binaril ni Sandy si Evan sa binti para desarmahan siya ngunit tinamaan ng isang artery. Ginamit ni Terry ang pagkalito upang kunin ang pera at si Evan at nagtago sa likod ng sasakyan habang ang mga pulis ay nagpapaputok. Pagkatapos ay hinagisan niya ng flashbang ang mga pulis na nagpatakbo sa kanila para magtago. Pagkatapos ay naghagis siya ng smoke grenade at gamit ang takip, sinimulan niyang iligpit ang mga pulis nang may kasanayan hanggang sa tambangan niya si Steve, binugbog siya hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta si Terry sa sasakyan kung nasaan si Summer at inactivate ang mga ilaw nito at ang dashcam. Ginamitan niya siya ng Narcan, pagkatapos ay tinulungan niya si Evan na sumakay sa kotse. Sinubukan ni Steve na barilin siya, ngunit walang laman ang kanyang baril, kaya humawak si Terry sa kotse habang umaandar ito. Sa sandaling iyon, nagising si Summer at tinulak siya palabas ng sasakyan. Natamaan ng mga pulis ang mga gulong ng kotse, ngunit nakatakas ang tatlo sa highway. Hinabol ni Sandy at ng mga pulis ang sasakyan at naabutan ito. Inutusan ni Sandy si Jessica na gumawa ng pit maneuver kay Terry. Naghanda sila sa pagbangga, ngunit nilampasan ni Jessica si Terry at gumawa ng delikadong maniobra sa kotse ni Sandy. Ang iba pang mga pulis ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang puso at nagsimulang ihatid ang tatlo sa isang ospital. Dinala ni Terry si Summer sa loob, bago kumuha ng palakol at pinutol ang DVR mula sa kotse na nakakuha ng footage ng pagpapaputok ni Sandy sa kanila at umupo kasama ang ebidensya at huminga ng maluwag. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.